Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga karibyo natin Senado kumanta. Nako, unconstitutional ang pag-aresto kay former PRRD. Nako yan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating aalamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po at eto na nga, simulan na po natin to. Sa walaan bayan magnanakaw So yan mga kababayan, bago po natin muling i-play ang video ito, nako eto, share lang po ulit natin no, itong mga nagtatrending na mga balita sa mundo ng social media. Ito mga kababayan, unahin na po natin itong balita mula po sa Daily Tribune. Kaninang 6 hours ago mga kababayan, sabi po dito, Senate panel lambast, government overrode arrest. Yan mga kababayan. The Senate Committee on Foreign Relations found former President Rodrigo Duterte's arrest on March 11, 2025 unconstitutional, citing lack of due process and a Philippine court warrant. The panel criticized the Marcos administration's handling of the case. Nothing Duterte has surrendered based on an Interpol diffusion notice or not a red notice mga kababayan. So yan mga karibyo natin ha. So napag-alaman no ng Senate Committee on Foreign Relations na pinamumunuan po ni Senator Amy Marcos na maraming lapses at unconstitutional yung pag-aresto kay former President Duterte. So, ganun na lang ba yun mga kababayan? Di ba? Ngayong alam na ninyo na unconstitutional, nandun na si former President sa ICC, sa dahig. Can we get him back? Kasi unconstitutional naman pala ang pag-aresto kay former President Duterte. 'Di ba? Kung unconstitutional 'yan, mga kababayan, dapat siguro ibalik nila si former President Duterte dito sa Pilipinas, 'di ba? Para mabigyan ng patas, no? Na hustisya. Ano sa palagay niyo mga kababayan? Kaso nga lang nakita na ng Committee on Foreign Relations, no? Na unconstitutional, wala man lang na contempt. Yun ang nakakainis eh. Wala man lang na contempt doon sa mga hudas. Di ba? Sana man lang may nasampulan ng contempt para at least, okay, it is very unconstitutional. Naipakita nyo na patas kayo sa taong bayan kasi kinontempt nyo. At sinasabi nyo namang unconstitutional yan, di ba? Well, anyway mga kababayan, ano po ang inyong reaction dyan? I-comment nyo na lang po. At ito pa. Ito naman po si Jose Castro. Talagang mainit talaga si Jose Castro ngayon ha. Teka lang. Unahin na po natin yung spokesperson muna ng China. Na si Goro Jakun. Yan mga kababayan. Sabi niya po, those who willingly serve as chess pieces, will be deserted in the end. We have a piece of advice, no, to certain individuals in the Philippines. Sabi niya, stop serving as another country's mouthpiece and no more stand for personal political agenda. Sinagot po ni Jose Castro mga kababayan. Sabi naman po ni Jose Castro, if China really believes and concerned about peace and stability in the region, they should abide by the international law
they should also respect the sovereign of each country. The Philippines is no one's piece. We are an independent country. So, dito siya tinira mga kaubayan ng mga netizen. Dito sa sinasabi niyang independent country ang Pilipinas. Sabi ng ating mga kababayan na nag-comment po sa post na ito ng News 5, 19 hours ago, sabi po nila, no, independent country. Pero, yung former president natin, ibinigay nyo sa ICC. Where is the independence dyan, mga kaubayan? No? O, tinamaan na naman po sila. Diyan sa sinasabi nilang independent country ang Pilipinas. Pero yung hustisya natin nakadepende sa ICC, di ba? Sabi nga, sabi may nag-comment sa channel natin, no? Sabi niya, Kuya, may problema ako ngayon. Kasi nagnakaw daw siya ng manok. Ipapablatter daw siya sa ICC, hindi sa Pilipinas. Nako. Ganito na pala tayo ngayon. Pag nagnakaw ka ng manok dito sa Pilipinas, di bale. Gusto ko sana sabihin sa kanya kaso comment lang. Ito na, sasagutin na kita. Di bale. Makakapamasyal ka rin naman sa Netherlands. Di ba? Manok lang ang ninakaw mo. Pero makakapamasyal ka sa Netherlands kasi sa nangyayari ngayon, kabaligtaran naman po itong sinasabi ni Jose Castro na we are an independent country. I think we are independent to the ICC. Diba? Pinagkanulo ninyo si former President Duterte, mga hudas kayo. Diba? Nga pala, happy birthday, former President Duterte. Happiest birthday po sa inyo. Ayan. Isingit tuloy natin. Pero mamaya, mayroon papakita tayong video kung saan binabati ni PBBM si Pierre Arlene ng happy birthday. Last year po ito mga kabayan. Pero mamaya, ito muna si Claire Castro mga karabin natin. Naniniwala ba kayo kay Castro? That we are an independent country? We're in, no? Supposed to be, meron tayong independent justice system. Di ba? Tapos ipapadala nyo lang pala si former president sa ICC. Tapos ngayon magmamalaki kayo that we are independent country. Yun nga po yung soberanya ng Pilipinas ang pinag-uusapan dyan. Hindi po si former President Duterte. Yung iba kasi, no, they hate former President Duterte. Pero pagdating po sa soberanya ng Pilipinas, doon po sila lumalabas at pinaglalaban nila yon. Meron mga ganong tao, galit sila kay former president, pero dahil sa nangyaring ito, nawalan tayo ng soberanya, no? Nawalan tayo ng kalayaan na magkaroon ng tumindig ng sariling atin, mga kababayan. Di ba? Yun ang iba ng ipinaglalaban ng iba nating kababayan. Although they hate former President Duterte, but still, no, they are, yun yung pinaglalaban nila. Yung pagiging independent ng ating bansa, mga kababayan. Na yun dapat ang sinasabi ni Castro dito, no? Pero, kakaiba kasi yung ginawa nila kay former president, Hanggang ngayon, marami pa rin ang umiiyak, patungkol po dyan. Lalo na ngayon, mga kababayan, birthday po ng ating former President Duterte. Okay? Happy birthday po. Ito na mga karibin natin. Sunod naman, ano kaya ang susunod? Eto. Castro pa rin mga karibin natin. Ito na. Ito yung sinasabing tabagay, independent. Independent nga talaga ang Pilipinas. Sabi po ni Castro, Philippines won't cooperate with ICC on the 30th interim release. Ito po yung pansamantalang paglaya ni former President Duterte. Malacanang on Thursday said, kahapon po ito, the Philippine government would not cooperate with the International Criminal Court if it ordered a potential interim release of former President Rodrigo Duterte. Walang hiya. Pasensya na. I'm sorry for the word, mga karabin natin Pero walang hiya kayo. Nung
inaresto si former President Duterte, nagrenta pa kayo ng airplane para mailipad agad si former President sa ICC. Ngayong may potential na magkaroon ng pansamantalang kalayaan, paglaya, no? Si former President Duterte ay hindi na kayo makikikooperate. Naku naman talaga, di ba? Nung inaaresto pa lang, halos lahat ng resources ng gobyerno ginamit ninyo. Nagrenta pa ng, di ba sinabi? Nagrenta di umano ng airplane. Para lang, private airplane mga kababayan. Para lang may hatid nila si former President Duterte. Di ba? Hay nako, hay nako. Sa bagay, pag nandito kasi si former President Duterte, iba po ang aura ng PDP laban, no? Siguro yan ang gusto nilang mangyari. Wala dito si former President Duterte para yung aura ng campaign rally ng mga PDP laban ay hindi ganun kasigla, no? Iba kasi pag nandyan po talaga si former President. Pero okay lang yan. Okay lang po yan mga kababayan. Basta vote straight tayo, ha. PDP laban, wala nang liliko mga karibin natin, okay? Alright, ano pong inyong opinion dyan? I-comment nyo na lang po at ito na po yung sinasabi natin kanina. Ito, pagbigyan mga po muna natin si PBBM dito po sa kanyang, ito, 2018 pa po itong birthday ni former PRRD. Pero balikan natin, baka sakaling may makuha tayong aral dito po sa mensahe ni PBBM. Dagdag ko lang ang pasasalamat ng buong sambayan ng Pilipino sa lahat ng ginagawa niyo po para sa ating bansa. At para naman sa akin, magpapasalamat ako dahil alam niyo, Mr. President, marami akong natutunan sa inyo, lalong-lalo na sa communication. Turo sa akin magsalita ng diplomatic at saka malumanay. Pero dito sa nakarang 2 taon, mukhang mas effective yata yung style niyo. O halimbawa, dito sa issue to, ako, ito yung sasabihin. Mas effective talaga si former President PBBM. Bakit ha? Wala Wala kami nakikita sa'yo. No? Kung communication lang naman talaga ang pag-compare natin sa inyong dalawa, wala po kayo sa katiting, no? Unang-una, wala kayong sense of humor, di ba? Yung mga patawan ninyo hindi nagkiklik sa taong bayan. No? Kasi nga po hindi kayo taos-puso, hindi galing sa puso yung pagsasalita ninyo. Lagi kayong nagbabasa ng script, ha? Oo, sa paninira siguro. Sa kalaban, doon lang kayo hindi nagbabasa ng script, yung kung ano-anong itatawag ninyo sa kalaban ninyo, di ba? Pero pagdating po talaga sa di ba? Yung connection mo sa tao, wala po kayong panama kay former President Duterte. Sa totoo lang. All we ever ask from the media, foreign and local, is that you be fair in your reporting of us and understand the circumstances in which we have to exist. Nagbabasa na naman We yan, want mga you to be kababayan. partners with us in the effort of nation building. So, parang mas maganda yata ito eh. Ayan, media, wala akong pakialam. Sabi nila ako daw ang pinaka-unpopular sa international press. Wala akong pakialam, putang ina ninyo. Ito naman, yung kung sa mga dayuhan na nagkakamali sa ating kasaysayan, ganitong paliwanag ko. It is very important that all Filipinos understand, especially the young ones, that the history of the Philippines did not start with the coming of the Spanish. If anyone contends that, I would just have to disagree. Pero ito yata yung naintindihan nila Our history books, look at our history books noon sa amin. Who discovered the Philippines? The answer was Magellan. Anak na. Kung ako ang presidente noon, sampalin kita pag ginawa ko. O ito pa, itong paborito nating mga EU. Ito yung sinabi ko sa kanila. To our friends in the EU, please respect the fact that the Philippines is a sovereign nation. But as such, although we disagree, we are always open to all your comments and observations as long as it is constructive through this effort of nation building.
But it turns out, this is the language that they understand. Sila yun eh. Sino? France. Britain. Tapos yung EU ngayon has the goal to condemn it. As again, I repeat it, fuck you. So yan mga kaubayan, no? Nang pinanunood ko silang dalawa nagsasalita, isa lang ang pumasok sa isip ko. Magkaiba po sila ng audience na kinakausap. Si PBBM yung kinakausap niya yung mga oligarko, no? English no? Dito sa taas, may level po. Pero si former President Duterte, ang kinakausap, masa. Masa. Yung mga ordinaryong Pilipino po, yung kanyang kinakausap. Tinatagalog niya para mas maintindihan po natin. Diba? Yun eh. Well, anyway mga karibyo natin, ano po ang inyong opinion dyan? I-comment nyo na lang po. At eto na nga, sama-sama sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng komento ang video ito. Eto na po. Ito ang balitang dapat malaman ng taong bayan. Balitang viral ngayon sa mundo ng social media. Mukhang sadyang isa-isa nang naglalaglagan at tila kumalas na at naglalabasan na nang magsalita ang mga nasa Senado at ang ilang personalidad para ilantad ang katotohanan laban sa kasinungalingan at sadyang hindi na talaga mapipigilan pang lalabas at lalabas na talaga ang buong katotohanan na siyang hahatol at mananaig sa mga kabulastugan at kasinungalingan na kinasasangkutan ng gobyerno. Nung ngagba matapos ang di umano illegal na pag-aresto sa dating Pangulo na si Rodrigo Roa Duterte para isukos sa dayuhang hukuman at dalhin sa ICC The Hague, Netherlands. Kilalang pamilya sa larangan ng politika na sina Manny Villar, Senator Cynthia Villar at si Senator Mark Villar di mapipigilang binasag ang katahimikan at katotohanan at tila tahasang sinampal ng kahihiyan at katotohanan ang mga sangkot sa di umano illegal na pag-aresto sa dating Pangulo na si Rodrigo Roa Duterte. Pero bago tayo magpatuloy mga kapanig, kung bago ka pa lamang sa aming channel, ay huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng mga bagong videos na i-upload namin. At yun na nga mga kapanig, matapos ang pananahimik, mukhang tila isa-isa ng kumalas ang pamilyang Villar na sina businessman and former president ng Senado, Manny Villar, ang kasalukuyang senator na si Cynthia Villar at ang anak nito na si Senator Mark Villar. Matapang na nagsalita at walang pagdadalawang isip na sinapulang katotohanan at kahihiyan di man lang pinangalanan. Ngunit dapat tila nasampal ng kahihiyan at katotohanan ang mga di umano'y ginawang kabalustugan ng Administrasyong Marcos Jr. kaugnay sa di umano'y illegal na pag-aresto sa dating Pangulong Duterte para mahatulan sa dayuhang hukuman at dalhin sa ICC The Hague, Netherlands. Ayon pa sa balita na ipinost online ng Pilipinas, and I quote, "Mga Villar bumoses para kay Digong. Bumoses ang mga Villar para suportahan ang dating Pangulong Rodrigo Duterte at kinundina ang nalalapit na paglilitis nito sa isang foreign court." Ipinahayag ni Senator Cynthia Villar nitong Huwebes, Marso 13, ang kanyang pagtutol na ibigay umano ang dating Pangulo sa kamay ng mga foreigner. Yan mga kaubayan, ano po ang inyong reaksyon, opinion patungkol po sa video ito, i-comment nyo na lang po sa baba para at least alam po nating mga kaubayan ang inyong opinion. Maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po. Samayaan bayan ko sa magnanakaw na